filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have priests from the Order of Carmelites. We have priests from the Congregation of the Mission. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. We also have Ma'am Pinky. Stand up for God. Okay, your name is? Pinky. Ma'am Pinky Tan. As to that, so I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is we have these two endorsements. Okay. So the impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod. No, it's the, okay. It's, there's a, hindi. With 5,000 pesos. Akong banga. Welcome back mga kabritan. Tayo po ay nagbabalik na naman ho at sa puntong ito atin na naman pag-usapan yung pangatlong impeachment complaint ho ni VP Sara Duterte sa mga pribadong individual. Kasama na dito yung mga kaparian at madre, yung abogado di umano dyan sa Mindanao, kung ano-ano pa po mga kabalitaan. At talagang halatado ho na itong kanilang nakuhang mga ebidensya di umano ay for sure dyan ho nakukuha nila sa summary report ng mayabang kapulungan sa WAD Committee mga kabalitaan. Bago ho tayo magpapatuloy, paalala lamang ho, huwag skip ho sa ating mga ads na inyong makikita ho dyan. Pambili lang po ho yan natin ng kalamay o kumbaga asukal. Pambili lang ho natin yan ng toasted pandesal, 3-in-1 coffee mga kabalitaan at palaman na rin para at least sa kompleto yung tiyan ho natin kasi pag umaga, yun po yung pinaka-importante ho sa lahat. At ngayon po, bago magsisimula, itong impeachment na ito at ipapakita ko muna itong ating mga aktibong partisipante ng WAD Committee. Ng WAD Committee, yung district representatives at yung party list representatives natin mga kabalitaan, kikilalanin niyo po sa pamamagitan ng videong ito. Alam niyo na. Ayun, napanood nyo na po. Kayo na po ang bahalang humusga sa kanila kasi nakasalalay ho sa inyong mga sa dulo ng mga ballpen na inyong mahawakan sa darating na eleksyon, yung kanilang karera sa politika. Alam niyo na po anong ibig sabihin natin. Pumili na ho kayo. Tandaan niyo po yung kanilang mga pagmumukhang
Kayo nang dumugtong dyan mga kabalitaan. Anyways, tayo po ay magpapatuloy na po dito sa ating paksa. Ito po, panoorin natin itong mga naghain ng third impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have priests from the Order of Carmelites. We have priests from the Congregation of the Mission. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. We also have Ma'am Pinky. Stand up for God. Okay, your name is? Pinky. Ma'am Pinky Tan. Tam. Pinky Tam. This is the third complaint. The grounds for the impeachment invoked by the complainants are the following. Number one, culpable violation of the Constitution. We also have the ground bribery. We also have the ground graft and corruption, plunder, malversation, and technical malversation. Ultimately, the ultimate ground is betrayal of public trusts. Sir, sinong nag-endorse na congressman? It would be Congressman Bordado and Colyada. May we know the full name of the congressman? So we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Alam na. Diyan sa Bicol region, wala na. Tauhan yan ni sino ba yan? Saldico. Talagang wala mga kwenta tong mga nagsasampa ng kaso. Puro halatahong pamumulitika ho ito. Camarines Sur, Bicol region ho yan. Sino ba dyan? Sino bang may hawak sa Bicol ngayon, sa Bicol region? Di ba si Saldico? Tataka ho ako dito mga kabalitan. Itong mga madre, kaparian ho natin, nakakawala ho talaga ng respeto ho sila. Di ba may separation man between church at saka yung state? Ba't pa nangingialam naman ho sila dyan? Tapos nagpa-file ng impeachment. Mas okay pa yung Iglesia ni Cristo kasi yung ginagawa ho nila, nasang-ayon ho sila sa panawagan ni President Bongbong Marcos na ipananatili ho yung kapayapaan sa pamamagitan ho ng pagpigil o pakikiusap na hindi ho ituloy itong impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Di ba? Ano bang sabi ng INC? Isinusulong ho nila yung kapayapaan ho ng ating bansa kasi magkawatak-watak pag nagkakaroon ng problema yung politika natin, dalawang leaders sa politika ng bansa. Di po ho ba? O ito naman yung mga kaparian ho natin. Tapos magsasampa na naman ho sila ng impeachment. For what reason? Magkano ba? Tanong ko lang ho, CBCP. Tama ba yun, CBCP? Catholic, basta yun na yun mga kabalitaan. Bishop of the Philippines, yun yung pinaka, yung CBCP. Basta yung Bishop of... Baka mapagalitan tayo nila dito. Di po ba? Ba't kikisaw-saw sila sa politika ho ng ating bansa? Pati rin ho ba sila, yung mga, with all due respect sa mga kaparian ho natin, pera ho sa mga mabait at saka yung mga madre nating hindi pa ho sabog yung pag-iisip. Pati ho sila, nahawaan ho, sa gayuma ni Martin Romualdez, diyan sa Kongreso mga kabalitaan. Ang tanong kung magkano ba? Tanong lang po kung magkano. Para magkaalaman ho tayo rito, magkano bang pamasahin nyo papunta dyan sa mayabang kapulungan? Yun lang. O baka inisponsoran lang kayo ng pamasahe dyan. Tsaka mag-isip-isip kayo, walang korupsyon na nagaganap. Kung pagbabasihan nyo yung COA, ang COA na mismo yung nagsabi na walang ginawang paglulustay, pagnanakaw sa mga paratang ho dyan sa HUAD committee na yan mga kabalitaan. Kasi konklusyon lang ho nila ho yan. Matakin nyo po in aid of legislation at first, tapos bandang huli, kakasuhan si Sara Duterte sa pamamagitan ng kanilang summary report dahil nakita ho yung dalawang impeachment ni Boyinge sa anak bayan at itong si Castro, ang convicted child abuser. Tapos kayo, sasakay din kayo sa kakulukuhan dyan sa mayabang kapulungan. Hindi na kayo nahiya sarili nyo, no?
Para masabi na natin tuloy, mas matino pa talaga sa buong relihiyon ng ating bansa. Ha? Kung ipaghahambing ho kayo sa INC at saka sa, ano bang tawag doon? KOGC? Kingdom of Jesus Christ? Mas matino pa ho sila. Kisa ho kayo, mga Katoliko kayo, mga pera lang sa mga mababait na mga Katoliko na hindi sumasang-ayon sa ginawa ng mga ano nito, mga kukhang ito, mga kabalitaan. Ano, nakakakuha talaga ng respeto itong mga padre. Ano ito, mga madre, mga padre, at ano pa, mga monghe ba dyan? No? Nakakawala ho talaga ng respeto. Ba't sumasali pa sila sa ganon? Naniniwala lang ho sila sa Huwad Committee. Yung Huwad Committee na yun, alam naman ho natin kung sino-sino ho yung mga hinampak dyan, mga kabalitaan. Hindi nga sila nag-invite ng mga resource person na mga biniktima ho ng mga durugista, yung mga ginahasa, yung mga pinagpapatay, yung napagbuntungan ng galit. Hindi nga nila in-invite yung mga in-invite yung pang mga kuno biniktima ng AJK, extrajudicial killings. Oh, saan ba yung transparency doon? Wala namang hindi naman transparent 'yun. Paano ho ba sila makabuo ng batas na isang kumbaga one-sided lang ho sila. Hindi ho nila binabalanse kung ano yung dapat at nararapat to. Kung ito ba ay may katotohanan? At alam naman ho natin, yung mga nag-testify dyan, puro kalaban ho ni Tatay Digong Duterte. Kakahiya kayo. Saan ba nilagay yung mga kukuti nyo? Yung mga pinag-aralan nyo, saan nyo ba nilagay? Sinasayang nyo yung pag-aaral nyo sa loob ng mga 10 taon dyan sa simbahan? Kayo mga madre, ano ba? Natatakpan rin ba kayo sa puting papel? Hindi nyo na nakikita yung mga hinaing ng mga nabibiktima? Sabihin na lang ho natin, 30 million. Yung mga namatay, 30,000. Magkano ba yung mga nabubuhay? Ilan ba yung mga nabubuhay? Kung EJK yung pag-uusapan. Ito kay Inday Sara Duterte, 129 million pesos. Sasabihin ninakaw, tapos nandyan na yung unqualified report ng COA. Hindi nyo mapaniwalaan yung COA? Dahil doon kayo naniniwala sa tamba? Naku, nahawaan na talaga to. Magkano kayong binigay nito? Pamasahe papunta dyan sa House of Representative, mga kabalitaan. Anthony Chris Culyada, a party list representative. Attorney, sabihin mo kung anong klaseng party list yan para alam na ho natin. Sinabi mo lang party list representative Yung ano bang party list na bit-bit ng taong yan? Okay, so as to that, so I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is we have these two endorsements. Okay, so the impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on Illegally disbursed daw yung confidential fund ng Office of the Vice President. Parang mga angat tong mga taong to. Wala namang nangyaring paglustay ng pera, di ba? Yung kuha na ngayon ang sabi na walang nilustay. Kaya nagbigay ho ng notice of disallowance para ma-justify ho ng COA kung saan ho napunta yung pera. Ngayon, may bayad na ipasa na ho mga dokumento. O nilagyan ng alias dyan para hindi makompromiso yung mga kumukuha sa pera dyan sa confidential funds. At alam mo yan ng COA na yun talaga yung dapat gawin kasi confi nga May confi ba na isa publiko mo? Ano bang nangyari sa mga tao ngayon? Tapos yung nagpa-file sila ng impeachment, ang pinagkukuha na nila ng ebidensya, yung illegally disbursed ng pera sa Office of the Vice President. May kuha namang nagsagot. May kuha namang nagpalabas ng statement na malinis ho, unqualified. Ibig sabihin, cleared ho. Walang anomalyang nagawa or anomalyang nagawa ho ang ating Vice Presidente, mga kabalitaan. results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. Imagine ninyo, illegally disbursed din yung paggamit sa pera ng tawag nito ng Office of the Vice President mula sa confidential fund ho nila.
Ano ba yung sinabi ng COA? Hindi na ba i-honor yan? Wala na bang silbi yung statement ng COA? Sila yung authorized agency na to conduct an investigation asking for an explanation from the Office of the Vice President kung saan napunta yung pera, paano ho, kaya nga sila may notice of disallowance. Hindi sinasabi ho doon, klaro na doon, pag yung notice of disallowance, hindi sinasabing ninakaw ho yung pera para ho sila ipapanagutin. An explanation po ho yun, how they legally disbursed yung kanilang budget from the confidential funds na ilang na ginamit ho nila para sa kanilang programa from the Office of the Vice President, mga kabalitaan. Ha? Ang hirap intindihin, ano? Doon sila humugot ng lakas dahil nga nilustay ko yung pera. Yung pera nilustay yung confidential funds. Hoy! Ano na kayo dyan? Mga kaparian naman natin, para naman kayong malinis, Akala nyo kung ano malinis. Nako! Ay, ano namang nangyari sa mundong ibabaw? Diyos ko por santo. Sana kunin na kayo ni Lord. Kung sino pa yung taong may pagmamahal ho sa inang bayan, kung sino pa ho yung taong may malasakit sa sambayanan, ginagawa lang ho yung trabaho, hindi kurap, kahit na nga binuli na, kahit na nga ininsulto na, binastos na ho dyan sa mayabang kapulungan, wala. Nananahimik na nga lang para wala ng problema kasi siya alam niya po na wala ho talaga siyang ginawang kamalian. Ito naman mga uto-uto, mga ob-ob, mga angat, nagpapauto rin dyan sa mayabang kapulungan, kaya baka siguro nabigyan rin to ng, baka inisponsoran to ng ilan dyan mga kabalitaan para may pamasahe papuntang House of Representatives. Yung nag-endorse ho dyan, di umano, isang kongresista mula sa Camarines Sur, alam naman ho natin yung Bicol Region, hawak ho yan ni Zaldico. Kaya nga kayo nagkakaproblema dyan dahil sa kagagawa ni Zaldico. Sana ba yung control projects natin, flood control projects natin dyan? Ngayon gagawa-gawa kayo, mahirap pa naman kakalabanin daw si Sara Duterte. I mean, yung mga Duterte kasi pag inaabuso nyo, pag inapakan mo yung karapatan niya, talagang magkakaroon ho ng sakuna sa ating bansa. Ayun na po yung sabi-sabi kasi tinanong yun sa reporter na ewan ko ba't nagkakaroon pag kami yung binibira, nagkakaproblema yung may mga kalamidad ng dumarating. Ay, gumising kayo sa katotohanan, baka pagsisihan nyo yan At yung party list na nagreklamo din, for sure, taga Bicol din ho yan, baka ako Bicol party list yun, sana hindi naman pero gano'n na rin ho yun. Sila kaalyado niya yan. Sana sabihin mo, attorney ba to? Anong klaseng party list ba to para makilala namin? Idadagdag ko dito sa listahan ng intro ho natin mga kabalitaan. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. And we believe the complaint. And of course, you believe that illegal it's because isa lang yung kulay nyo dyan Hindi nyo pa ba naintindihan yung sinabi ni Ombudsman Samuel Martires? Samuel ba yun? Si Sir Martires? Parang Samuel yun, di ba? Pasensya na, makakalimutin ako kasi mahilig kasi ako magkape mga kabalitaan. Pero okay na rin kasi nabubuhay ako, nagigising yung utak ko pag uminom ng kape. Kaya huwag niyo pong i-skip yung ads natin para may may pondo tayo pambili ng kape, 3-in-1 coffee at saka itong toasted pandesal. Hindi niyo pa ba naintindihan yung sinasabi na wala kaming nakikitang mali kay Inday Sara Duterte, lalo na ho sa confidential funds. Kasi the agency, the right agency na magkakandak ho ng investigation at kakasuhan ho ito ay yung ombudsman din po ho. Siya rin po ang may karapatan. Wala ho siya nakita kaya hindi ho niya ho inimbestigahan. Kayo dyan, naniniwala din kayo sa sabi-sabi ng karamihan dyan sa mayabang kapulungan.
Hanapin nga natin to si Samuel Martires mga kabalitaan. Saglit lang po silipin ko muna sa cellphone ko kasi parang na-save ko to eh. Ang tanong kung nabura ko ba o kung saglit lang. Pag hindi ko makita ho, tuloy ho tayo dyan sa ating usapin ngayon. Di po ba? Sige, hindi ko makita. Hindi ako nakapaghanda dito kasi on the spot tong video na panood ho natin. Biglaan. Kaya nilagyan agad ho natin to ng reaction video mga kabalitaan. Filipinos believe these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment as the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, ilan yung complainant? Okay, we have 12. We have 12 complainants and we have the Union of People's Lawyers of Mindanao, which is an aggregation of lawyers and legal workers based in Mindanao, composed of around 100 members. That's what I was told, yes. Sir, if you don't mind, your full name, please. So my full name is, I am Attorney Amando Virgil de Ligutan. I am a lawyer from Cebu, tasked by the complainants in drafting Abogado pala. these complaints. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Ito na yung plan C na ho nila kasi yung plan A hindi ho nagtagumpay si Boyngé at itong si convicted nga child abuser si Castro hindi rin nagtagumpay. So supposedly siguro ang dapat to nilang gawin yung summary report, ito yung magiging plan C. Ang problema lang ho baka mahuli ho sila sa INC, malaman ho kung sila ho ipipirma kasi pwede, kung tutusin pwede ho nilang gagawin, makakuha agad sila ng 1/3 of votes mula ho sa kanilang mga kasamahan dyan. Kaso nga may pahayag yung INC na ganun, susuporta sila sa panawagan ni Bongbong, takot silang di mabubutohan at malaman ho ng INC baka i-boycott sila dyan. So ang ginawa nila, malamang ho itong mga biglang sumulpot na mga kaparian, kasi yung itong mga kaparian kasama na rin to si Salvi Saldi ba? Yung adik na pare, pati yung basta yung mga leftist na mga pare, sila yun malamang kahit hindi ko kilala si Father Robert Reyes. Kasama na ho yan kahit hindi pa natin nakikita. Malamang ho kasi mga yan against government yan sila no? Mga madre meron din. Malamang itong ginamit ho nila mga kabalitaan na kuno substantial evidence. Wow, substantial evidence ito yung third plan. At ang tanong po ba, saan po ba nila nakuha yung mga ebidensya? Ay malamang dyan rin ho. Ibinigay talaga, hindi kinuha, ibinigay ho talaga dyan para makapagsampa ho sila ng kaso. Ba't ko ba nasabi? Kung natatandaan niyo po yung press ko ni Chua, ay sinabihan ho si Chua ng reporter, nagtanong ho sa kanya na yung itong summary report ba ito'y maaari niyong gamitin para sa pangatlong pagkakataon sa impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Ang sabi niya, pwede ho itong gamitin pero we're still studying this matter. We have to double check whether we can file a case against to our second Vice President or kailangan pa namin itong busisiin pang lalo ng husto. And then tinanong ho, pwede po ba yan magamit sa kasakaling may kukuha dyan na ibang pribadong individual na magsasampa ng kaso? Siya, yes, pwede. Apak biglang kumambyo. Sabi niya, actually, we cannot control them. If they are willing to get a copy of this, our summary report, we have to give it to them because this is a public document. Di ba? Sabi niya gano'n, no? Naku po. Malamang yun po yung ginamit yung summary report. But do you think yung summary report na yan ay i-honor ho yan sa ating mga nasa Senado?
Takot ho sila kaya nga ginamit ho nila yung ibang tao para hindi ho sila mahuli-huli nang aiinsit malalaman kung sino-sino yung mga hinampak na mga kongresistang pumirma ho dyan sa kung impeachment complaint. Kung itutuloy ho nilang 1/3 na botong makukuha mula sa kanila. Kaso hindi ho nila ginawa yan. Takot ho sila. Bumahag yung mga buntot na mga hinampak mga kabalitaan. Kaya gumamit ho sila nitong mga pari kuno, lawyers kuno, madre kuno, para makapagsampa ng kaso. We'll see how it works. Tingnan ho natin kung anong mangyayari ho dyan mga kabalitaan. Kasi yung kanilang summary report ay sila lang ho nakakaintindi ho niyan. Kasi nakikita naman natin, ano bang use ng COA? Kung hindi nyo pala papaniwalaan yung COA, edi tanggalin nyo na yung COA. Kayo na lang magkukuha dyan mga kabalitaan. It's now their moral duty to do so. All right? So we'll be giving a copy of the impeachment complaint. I think you can get a copy from the media, okay? So that would be all for this morning. Thank you so much. Maraming salamat. Okay. Yun, iwas pusoy ng abogado, hindi na interview ng mahabang oras kasi nga baka magkamali ho sila diyan. Ang tanong ho ba natin ay talaga bang ito'y makakalusot? Yes, makakalusot ho yan mga kabalitaan. Dahil ilang oras na lang, ilang oras, ilang panahon, kunti na lang ho sila kasi magbabakasyon na ho dyan. Ang gagawin ho nila dyan ay isusumiti na ho nila sa House Speaker para matingnan ho. Tandaan nyo po, may 10 session day po ang House Speaker para ho busisihin ho yung kasong yan. Malamang ho magiging isang araw lang yan. Yun ang kanyang gustong mangyari. Di po ba? Yun ang kanyang gustong mayari. Isang araw lang yan. Pagdating ko sa Committee on Justice, 60 session days mga kabalitaan, yung sa Committee on Justice. Pag pumirma ho sila dyan, sa 1/3 votes mula sa kanila, ay malalaman na kung sino-sino ho. Kukuha tayo ng kopya dyan. Pero pag tinanggap na ho nila yung complaint mula sa mga private individuals, malamang ho, takot ho sila dyan at ito yung complaints ay mula ho sa summary report nila mga kabalitaan. Ganun lang. Very simple arithmetic lang ho yan. Napakababaw ho yung kanilang mga diskarte, di ba? Ang tatalino ho nila, ang dadami ho nila dyan pero yung diskarte abot na ho natin mga kabalitaan. Kaya ho kayo dyan talagang mayabang kapulungan, halos lahat tawag ko dyan sa kanila mga gulay Yung mga gulay ho sa mayabang kapulungan ay hindi pa rin nadala-dala mga kabalitaan. Anyway, kasi nga, kaya pinagpatuloy ho nila ito, kahit alam nila hindi na ito papasa, ay yung pinoproteksyon na lang ho nila yung hiya ho nila kasi pag umatras na ho sila, nakakahiya na mas lalong mawawala na ho ng respeto yung taong bayan sa kanila mga kabalitaan. Kaya itong ating maiksing video presentation, reaction video ho natin. Sana nagustuhan nyo. Huwag kalimutang i-share po. I-like nyo po ito, mag-comment at pindutin yung notification bell. At the same time ho, mag-subscribe na ho kayo para tayong lahat sabay-sabay malaman ang kaganapan sa ating lipunan. Pakiusap ko lang po at sana huwag nyo pong i-skip yung ating ads para ho makakapag tayo dito. Baka mag-upgrade na ho tayo ng inumin. Ngayon, nagkakape na tayo, nagtsatsaa tayo, di ba? O malay mo, sa susunod bukas makalawa, baka na tayo, pupunta na tayo sa isang coffee shop na medyo may pangalan ho mga kabalitaan, ha? Kasi hindi nyo na nila i-skip yung ads. Kaya yun lang po yung contribution nyo sa atin kahit napupuyat na tayo dito sa kahanap ng mga usapin na may kinalaman ho sa ating bawat isa ho sa atin mga kabalitaan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo, overseas Filipino workers saan mang lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Matsalam sa inyong lahat. Mabuhay ho tayo. Tuloy-tuloy ang ating pakikipaglaban para makamit ang hustisya at ang ating inasamasam na bagong Pilipinas. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.